Kuya Shane, napanood mo ba ngayon yung nasa news about TNVS driver na kumikita na lang daw ng 1,000 to 1,500 a day? Kasi parang actually big issue yan ngayon, no, sa TNVS community, yung mababang pamasahe tsaka yung mababa raw nakita ng mga driver. Napanood ko nga yun na halos hindi na daw siya umuuwi para lang mag-earn at sobrang tagal niya daw nga sa kalsada. So nakakalungkot din na may mga ganun tayong mga driver or kasama ko sa kalsada na nakaka-earn lang ng ganung kaliit. So yun sana ako wish ko nga sana diyan tumaas yung pamasahe, pero syempre may mga consequences din yun kasi aangal din yung mga rider. So it's a balancing act sana. Pero totoo ba yun, Kuya Shane, na 1,000 to 1,500 na lang ba talaga yung naiuuwi nyo? Magkano ba per hour? Yan, pag-usapan natin at least per hour na estimate. Approximate lang to lahat, guys, ha? Hindi to exact amount. Oo. So, magkano yung per hour mong approximate? Well, based on my own experience, pwedeng mag-average yung fare ng isang driver around 300 pesos. So, yan yung estimate, o average na pwedeng kitain ng isang driver pag nag-online siya for 1 hour. Malinis na yan. Bawas na pa dyan yung mga komisyon ng TNCs and all? Hindi pa. Yun yung Kaya, so, hindi mo ba ma-approximate yan ng baka may magsabi dyan na 300 lang? Baka naman, ang totoo niyan, 400 to 500 yan. Oh. Ayan, sige. I-prove muna natin. Kasi mamaya, sabihin nila, bias ka. Baka hindi naman daw talaga 300, no? Sa marami kasi guys na ganyan na mga comment na malaki naman yung kinikita nyo per hour. So, sige, natin. Halimbawa, tingnan nyo na lang, yung kabuuan ng kita nyo per day. Yun yung sinasabi ng iba. Siguro, kaya ako nasabing 300 per hour. So, sabihin na natin sa mga short ride na mga pa 80 pesos, 100 pesos. Usually, in 1 hour, makakadalawang rider lang ang isang TNVS driver. Swerte na makatatlo yan. So, kung kukumpitin natin, papatak lang nga lang ng mga 300. Siguro may mga naka-experience dyan na nagbabayad ng 80 pesos lang. Kasi sobrang lapit lang naman nga talaga. Ako, nagbayad ako 80 pesos. Di ba? So, imagine mo, sinundo ka ng, maybe naghintay ka ng 5 minutes. So, tumakbo kayo ng mga 10 minutes. So, 15 minutes na yung papatak. Pero ang masaklap dun, kapag dun sa estimate na yun, bigla pa lang merong sirang kotse dun sa kalsada, biglang may nagkaroon ng problema, bigla kayo matatraffic. Kasi actually, na-experience ko yan nung Christmas season. Ang baba nung calculated na fare, papunta lang ako ng Ayala Circuit, from the office. Tapos di na in-expect nung driver na sobrang traffic sa Valero Access kasi sa Makati to. Sa Christmas season, yung computed fare, parang feeling ko talo. As a rider, alam ko na agad na parang talo yata yung nasakyan ko. Kasi talagang na-traffic kami ng sobra. And hindi tumataas ang pamasahe namin. Hindi tumataas, fix na siya. So ako mismo ang nagkusa na magbigay ng extra kasi nakita ko na ito lang yung estimated hours namin papunta. Saglit lang dapat kasi malapit lang ang Valero Access papunta na usually Ayala Circuit. Dapat mga 15 minutes lang yun. Pero inabot kami ng almost 1 hour, guys. Ito based sa experience ko to. Last year to, Christmas season. Super traffic kasi parang may binagong route, parang may hindi pinadaan. Hindi ina-expect ng rider yun. Me as a rider, di rin ina-expect ng driver. So medyo yun yung mga mga nagiging problem. Yun. Halimbawa siguro yung iba dyan nagbayad ng 300 pero 40 minutes lang daw yung naging ride. Actually may mga ganun naman na napapabilis. Pero hindi mo naman hindi alam nung iba na pwedeng tumengay ng 10 minutes or sinundurin kayo ng around 10 minutes, nagpahintay din kayo ng 5 minutes. So, papatak din talaga yun na almost 1 hour lang. Kasi every minute counts sa inyong mga driver. So, kaya nasabi na 300 pesos yung average na possible na kitain ng driver. Pwedeng nalulugi siya dun sa nakaraang oras, tapos nababawi niya sa susunod na oras. Pwede naman tumaas, guys, from 300. Ito ay approximate lang. Yan. Approximate lang. Based on my own experience na, ang tagal ko na dito. So, yun yung... Ilang taon ka na nga ba, Kuya Shane, para alam ng mga viewers natin kung ilang taon ka na ba? Since 2017, if I'm not mistaken. 2017 pa ako dito.
and I already won some prize. Siguro naman yung mga nagsumali rin dyan, yung Drive All You Can, Ride All You Can, yun, top 4 tayo sa Ride All You Can. Pero Nanalo hindi tayo. lang top 4 kasi nanalo ka ng motor. Yun yung yung Grab All You Can, nanalo tayo ng first motor, prize. laptop. Yes, yung mga ganung, kumbaga hindi naman natin prize. pwede sabihin basta-basta lang din tayo dyan. So, tayo yung tipong umaarangkada talaga para manalo ng premyo. Pero yun, dun sa 300 pesos na yun, huwag niyong isipin na sobrang laki na nun. Kasi kung titignan naman talaga natin, kung kumikita yung driver ng 300 pesos kada oras, kung i-compute natin sa 3 hours ay sa 10 hours yun, 3,000 nga namang malinis yun. Yes, at ang minimum wage earner lang ngayon per day is around 600 to 700 plus lang. Ganun. So, ako, ang thinking ko, malaki pala kita malaki. yun. Pero hindi kasi natatapos dun sa 300 na yun eh. So, sige nga, Kuya Shane, himayin natin sa kanila, ano pa ba yung mga nagiging expenses nyo pagkatapos nung 300 na yun? Yan. So, normally, yung TNC o yung company, yung Transport Network Company, meron yan 20%. 20%. Oo. So, kung kukumpitin mo yun sa 300, magle-less ka ng 60 pesos. So, 240 yung matitira dun sa driver. Sa 20% na yun na sinasabi mo, approximate lang to ha? Yes. Kasi minsan bumababa naman. Yes. Oo. Pero usually, dito nagre-range. Dito nagre-range. So, dito na lang natin i-cut yung approximate natin in 20%. So, ngayon, malaki pa rin naman. 240. 240. So, kaso ito ang problema. Ang sasakyan, nagko-consume yan ng gas. So, Okay. ako estimate ko, possible lang isang malit na kotse, gumastos yan ng mahigit 1 litro kada oras. So, kung mahal yung gas, pwedeng mas sabihin malaki. mo na 55 ang gas, 1 litro. Pero humihigit eh. May mga pagkakataon na minsan 60, 68, ganun yung presyo ng So, gas. i-close na lang natin sa 70. Para may... Di magkano yun? Di 240. Ano na natin? Pas maganda, i-average lang natin siya sa 100. 100 pesos kada oras ang ginagastos ng kotse. So, kung kukumpitin natin, 240 minus 100. So, 140 na lang ang matitira sa driver. Yan, 140. Pero, okay, sige, sasabihin, malaki pa rin yan. Kasi, ita-times mo sa 10 hours, 1,400 pala kinikita ng driver. Which is, tumutugma dun sa sinasabi ng interview na meron siyang nauuwi nga na 1,000 to 1,500. Yes, pero ito yung problema. Paano kung nakikidrive yung driver? Actually, kahit hindi nga siya nakikidrive. Kahit hindi nakikidrive. Kasi nagma-monthly. Meron kayong, for example, hindi kayo nakikidrive. Since kayo mismo yung namumuhunan, dapat per day, nagtatabi kayo para sa sakyan. Yes. So, kung halimbawa, sample na lang, nakikidrive. Kahit sabihin natin, own natin yung kotse, pero iniisip ko pa rin na nakikidrive ako eh. Oo, nakikidrive ka sa akin kasi ako yung may-ari ng kotse. So, ako yung operator. Kung kukumpitin natin, yung 140 na yun, kung hahatiin natin yun, 70 pesos na lang yung napupunta sa driver. 70 pesos. So, sige, sabihin mo ng 70 pesos. So, Times kung kukumpitin mo yun, sa 10 hours na drive 10 hours, 700. 700. Magkano ba minimum ngayon? Di ba, nasa 700. Kaso ang problema, 10 hours ka nag-work. 10 hours kami nag-work, hindi 8 hours. Hindi 8 hours. Yes. So, tapos, para mas kumita, anong ginagawa mo, Kuya Shane? yun. Para alam ng mga Well, nanonood. unfortunately, hindi lang naman talaga 10 oras nagda-drive yung mga driver para lang kumita. Yun. Well, pwede sasabihin ng iba, ako nga, kinita ko na yan kaagad. 8 oras ko lang dinrive. May pagkakataong ganun. May araw din na ganun. May araw din naman kasi na makakakuha ka ng magagandang rides. Yes. Hindi naman to araw-araw. Pero Oo. ito yung normal. Pero ito itong pinag-uusapan namin na to, yung pinakamababang kita, meron din kasing months na mababa talaga yung kita ng mga TNBS driver. Like for example, around Ghost Month, yan, mga August na yan, yung mga September na yan, minsan umaabot pa. Then, pagdating ng mga January 2nd week hanggang mga February 2nd Kasi week. ito yung time naman na nagtitipid din yung mga riders. Yes. Kasi nga, parang kakagaling sa mga Christmas season, yung New Year. So, after that, yung mga gastos. So, medyo nagtitipid. So, maglalaylo. Yes. Bukod sa marami kayong competitors na like motorcycle, taxi, meron ng ibang options. Actually, after the pandemic, doon na nag-iba yung dynamic. Kasi ang dami ng option.
Yan, nandyan na yung MC Taxi, nandyan na rin yung mga work from home or yung hybrid na hindi naman araw-araw na pumapasok yung mga rider namin. Then aside doon sa mga, yun, may mga online shopping na rin, no, na hindi na masyadong nagmo-mall. Pero yun nga, lagi nilang tandaan na kayo ay namumuhunan. Aside from, dapat 7 years lang yung kotse na nakapasok sa TNC. Dapat fully maintained. Bawal lang mahinang aircon kasi may inspection. Tama? So, dapat lahat yan malinis. Kasi konting dumi lang, binibigyan nga lang kayo ng 1-star na rate. Pero hindi nyo alam na yung mga ganitong expenses, cargo lahat yan ng mga driver. Yun. So, ito yung driver-operator. Pero ito, baka naman isipin ng iba, ang laki naman ng kinikita ng operator. Unfortunately, ito kung bibigyan lang ang operator ng 1,000 per day, actually, kulang pa yon. Kulang. Kasi kami, nagkaroon din kami ng driver. Naging operator din kami. Meron din kaming kinuhang driver for our other car. Dalawa sila before na nagda-drive. Bukod kay Kuya Shane. Masasabi ko na mas kumita ang driver kaysa sa akin as operator. Kasi yung ibibigay niya sa aking share is ibabawas ko pa yung hulog ng sasakyan. Pag nagkaroon ng problema yung driver, nakabangga o kaya may nasagi, ang ipinapatawag operator. So ako rin. So dapat nagtatabi ko ng some extra cash. Kasi yung gulong, plus, yung maintenance, yung battery. So ang dami naming iniisip. Yung parking lot, sa akin lahat yun. Pero ang pinakamalaking ngayon, yung mga paperworks, napakatrabaho. Isa pa yan, yung paperworks, no? Hindi lang isang araw mo lalaharin yan, pabalik-balik ka. So, kung nag-work ka, mako-compromise yung mga araw na dapat mag-work ka kasi ilang beses kang bumabalik. Plus, yung taxes mo. Yes. So, yun yung yun yung pinaka, ngayon na, kung iisipin ng iba, malaki naman yung kinikita ng operator. Unfortunately, hindi po. Malaki yung kinikita ng mga driver. Unfortunately, hindi rin naman po. Yes. So siguro nalinawan na kayo in terms of computation pero doon ito. Pero baka malito sila kasi ang sinasabi mo per hour. Ang sinasabi kasi nung iba is computein mo yung buong araw mo kinikita. Yun nga O sabihin na natin sa 70 pesos kada oras kung kukumpitin mo sa 10 or 700. Pero gaya nung napanood natin, sabihin mo 1,000 to 1,500, may 1,500. Yan, ilis mo dyan. Sige, ipakita mo sa kanila. Paano ileles? Di ba 1,000 times 8 hours or 10 hours ka 1,000 ba ang naiti-take home niya? Sabi niya is 1,000 to 1,500. 1,500 times mo ng at least 26 kasi may coding pa yan na. Dapat nga mga 26,000 nga lang siguro yun So parang ang mangyayari dyan, less mo pa nga naman yung 18,000 plus or almost 19,000 na hulog niya sa sakyan. Halos wala siyang take home. May take home pero maliit. Maliit, sobra. Namuhunan ka, ang dami mong paperworks, pero maliit yung natitake home mo. Plus, ito pa, sila kasi yung nasa kalsada, very hazardous. Di mo alam yung mangyayari sa kalsada. Sabi nga nila, ito yung work na part na sobrang hirap din kasi nasa kalsada ka, makapikit ka lang ng konti, parang pwede ka maka-aksidente or ma-aksidente. Dapat lagi kang alert. Dapat laging kondisyon ng katawan mo. Kasi yung mind mo, dapat parang gumagana talaga. Kasi bawat konting maling kilos mo dyan, may mangyayari sa'yo na sa gitna ka ng kalsada. So, di ba dapat yung mga ganitong work na binibigyan mo talaga ng effort, dapat ganyan ba talaga dapat ang kita niyo? Kung pwede nga lang sana, maka-request kami at behalf of my co-driver, baka naman pwede taasan ng konti yung pamasahe. Konti lang naman. Kasi ako, personally, naiintindihan ko rin naman na nahihirapan din yung mga rider. May mga rider din na sapat lang din yung pambayad. So, meron namang may balancing naman siguro na magiging masaya yung mga driver, operator, then magiging masaya din yung mga rider. And ito request ko lang sana sa mga TNC, baka pwede naman ng konti, bawas ng konti lang dun sa komisyon para naman lahat ay happy. Kasi
Gaya sa'yo, Kuya Shane, ilang oras, sabihin mo sa kanila kung ilang oras ka nagbabiyahe sa isang araw. Ano pa yan? Meron pa akong work niyan, no? So, ikaw as a provider, kumbaga sa family provider perspective, Kuya Shane, gaano ka katagal nasa kalsada para makapag-provide ka sa amin ng pamilya mo? Yan. So, kung gusto nyo magkaroon ng, sabihin natin, konting decent life. Yan. Usually ako kasi, ito just a story lang din. I start my drive pagkahatid ng anak ko. So, around 7 a.m. yan. And possible, tuloy-tuloy na yan hanggang 12. Then may lunch. Then siguro mga 1 or 2 p.m. labas ulit. Then dire-diretso na yon hanggang minsan 10. Minsan nga 11 pa. Yun. So, approximately, siguro mga 15 hours, 16 hours talaga ako sa kalsada para lang kumita ng decent. Kasi ito personally, kung 8 hours lang ako magdadrive, hindi enough. Hindi enough sa need. Kumbaga, ang mangyayari kung dyan... Kung ikaw ay sole provider ng family, ang 8 hours mong drive, tingin mo ba enough para sa makabuhay ka ng pamilya? Hindi siya enough kasi kung nakikidrive ako, possible yung 8 hours ko, ay pambayad ko pa lang dun sa aking operator. So kailangan talaga extend of hours. Yes. Ano yung nagiging consequences ng extend ng hours mo? Well, unfortunately, yun. May mga pagkakataon dyan, pag masyado ng extended yung oras natin, syempre, yung presence of mind medyo nababawasan, na-overwork yung mga driver natin, and yun, unfortunately, bumababa yung quality nung riding experience. Kasi so, bukod doon, wala kang oras sa pamilya. Yun yung medyo masakit ngayon, Yun yung medyo nangyayari ngayon. Para kumita ng maayos yung mga driver, nag-extend ng oras na sana naman marinig. Sana makompute nila. Hindi kasi kagaya ng mga normal na worker, no? 8 hours sila, mag-OT man sila hanggang 2 hours. Nakakauwi sila ng mga 7, 8, 9. Nakakasabay nilang mag-lunch yung nila, mag-dinner yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero kayo, para kumita nga kayo, dahil ganito na talaga kahigpit yung kitaan, no? Yes. Super tagal. Like, si Kuya Shane, dumadating siya ng mga 11 or 12, tulog na kami. So, kumakain na siya mag-isa o kaya wala na siyang madadat na nagising dito sa bahay. So, marami pang mga events na wala siya. Kasi hindi naman siya pwedeng huminto. Unang-una, anong pambabayad niya ng sasakyan? Kung nag-iisa lang siya na provider. Kasi ganun yun tingnan natin yung different situation ng mga driver. Akala kasi natin na okay, malaki tong mga kumita. Pero hindi nila nakikita yung sacrifices. Kasi, yung binabayad nila, kala nila, sa driver lahat. Yun yung nagiging yun yung nagiging misconception ng mga rider na, uy, nagbayad akong 400 sa iyo So, ang laki ng kinita mo. Hindi nila alam na sa 3,000 mo per, alimbawa, sa 300 na lang, alimbawa, magkano siya in a week? Sabihin mo ng 6,000 kung 1,000 a day, no? Pwedeng ganun. So 6,000 a week. Hindi lang gas, guys, hindi lang 'yon. Yung sasakyan, yung maintenance, at hindi lang 'yon. Dapat nileles nyo pa yung, of course, pagkain ng driver, yung meals, no? Tapos ileles nyo pa doon yung taxes. Kasi may taxes po kaming binabayaran. Meron kaming mga papel na inaayos. We made sure na lahat ang insurance ay meron. Yes. Bukod sa insurance sa sasakyan, third-party insurance, PAMI meron. Yes. So, lahat yan consideration para sa expenses. Baka kasi akala nila gas lang. Oo. Okay, gas daw. O, syempre, magpapa-car wash ka pa. Sasabihin nila, hindi ka naman lagi nagpapa-car wash. Okay, hindi rin naman nga. Pero kung i-compute mo siya monthly, dapat nagtatabi ka ng certain amount sa maintenance, sa taxes, and other expenses. So ang bottom line dito, no, medyo underpaid ang mga driver ngayon. Based sa work na ginagawa nyo, tsaka yes. pagod. Oo, kasi baka naman yun nga, lagi na lang, hindi ako kumikita ako ng ganito Iba-iba kasi yung swerte. Pwedeng kumita ka ngayon, pinagmalaki mo yung swerte mo ngayong araw, pero yung malas mong ibang araw, di mo naman ipapakita yun. At saka yung pagod nito, guys, in a long run, kasi pwedeng magkaroon ng health
magkaroon ng effect sa health ng mga driver natin. Yung lagi silang naghahapit ng biyahe. Laging longer hours yung nire-render nila sa kalsada para makapag-uwi sila ng decent money sa pamilya nila. 'Di ba? Kasi hindi naman palaging paldo, sabi nga nila, minsan talo. Kaya ang bottom line dito, no, sana ma-appreciate ng government natin. Sana naman yung mga rider ma-appreciate din yung work ng mga driver, and sana sa TNC maintindihan din nila kung bakit nagkakaganito yung mga driver. So, it's a balancing act na lang sana. Kung mababalance ng mas maayos, better sana. Kasi wala naman dapat i-bash. Kumbaga, dapat lang natin pakinggan yung mga hinaing din ng mga drivers para ma-improve natin. Kasi at the end of the day, ang sabi nga nila, we are partners. Sa lahat ng negosyo, yung mga worker, partner mo yan eh. Pag wala sila, wala kang kita. So, kahit papano, bigyan naman natin ng voice itong mga drivers natin na may mga hinaing sila. Doesn't mean na kinokontra nila kayo, doesn't mean na binabash nila or what. They just want to be heard. Gusto lang nilang mapakinggan. And it's for improvement. Para sa lahat, hindi para sa isang driver lang, para sa lahat. Yes, ayun, sa mga kapwa ko driver na naka-retain pa rin dito sa video, yun, you can comment down below yung inyong pwedeng hinanaing. Malay natin. Sa loobin or comments, malay nyo mapakinggan tayo. Mabasa nila and baka ma-realize din nila. And dun sa mga operator, yun, good luck na lang din sa mga operator. Sana kumita rin kayo. And dun sa government, actually, isa naman sa mga pwedeng tumulong sa mga drivers, the government. Baka naman pwede pag-aralan ulit. And dun sa TNC, ganun, baka naman sana pag-aralan ulit, no, na ibigay yung decent amount para sa mga driver. Pag-aralin nila kung ano din naman yung nagiging takbo nung sinasabing kita ng mga drivers. Yes, i-assess din nila kung ano ba yung talagang nagiging take home lang. Magkaroon tayo ng konting puso sa mga driver natin na nag-extend ng ilang oras sa kalsada. And nagsasacrifice para sa families nila. And ganoon sa mga rider, no? Sana yun, i-appreciate nyo rin yung mga work ng mga driver ninyo. Kumbaga, para sa akin, enough ng tip yung yung pagdating ko dyan, nandyan ka na. Sa akin, malaki, kahit hindi ka magbigay ng amount Ang lang sa akin, yung tip lang na, okay, nandyan na yung sasakyan, andito na rin ako, sasakay kasi parang, para sa inyo, every minute count. Yes, yun yung Then yun, syempre maganda, tama rin yung pin location para wala nang hanap-hanap. So mabilis namin kayo mahahatid, mabilis din kami makakakuha ng bagong Pero rider. Pero ito, maraming magsasabi sa'yo niyan, ba't nandyan ka pa rin? Ito pa rin yung work gusto mo. Oh, well, sabihin na natin on this work, dito ko nakuha yung peace of mind. Peace of mind in the sense na pagkatapos ng trabaho ko, tapos na. Unfortunately, ngayon na-overwork na. So, previously hindi kasi masyado kasi hindi ganito ka. Hindi mga masyado 8 or 9 nakakauwi na po siya. So, ngayon mga 10 or 11 ganyan. Siguro meron din yan sasabi. Price war. May price war daw kasi ngayon sa mga TNC. Oo, kasi parang yung iba nagtatalo kasi meron daw TNC na to na dahil sa kanya pinababa niya yung presyo, sumusunod lang yung TNC na to. Pero it's a competition. That's normal. Sa business, ganun talaga. Yes. Hindi natin maano yung strategy. Ngayon, dahil doon, ano ba yung other ways nitong mga TNC para hindi maapektuhan yung driver? Yun. Kasi business nila yan At the end of the day, sila yung nagko-compete. So, ang mga drivers, yun yung parang workforce nila kasi from there yung kita Pero ito, ang ending kasi dyan, fare matrix pa rin ng government ang susundin. So yung base fare pa pero rin. sana mataas na kasi tumaas na yung bilihin, ang taas ng inflation. Pero parang sa tingin ko, gano'n nakatagal yung base fare nyo? Parang hindi na na-revisit, no? Parang nasa 5 years na yata. Magkano lang yung gas nung 5 years ago compare sa ngayon? Hindi lang gas, maraming tumaas na bilihin. Yun, yung mga maintenance costs and everything. So, yun, to wrap up, sana mabalance itong mabuti, sana ma-appreciate ng lahat ng entity na nabanggit namin, yan, driver, rider, TNC, tsaka government. Sana yan,
mabalanse nila lahat yan. They have the power to do it. Sana maayos nila yan. Para naman lahat happy. So, hindi naman namin sinasabing dapat taasan yung fare na magsasacrifice yung mga rider. Hindi rin naman dapat magsacrifice yung mga driver para sa mga rider. Kumbaga, back and forth lang yan eh. Bigayan lang. Sana maging masaya kayo lahat. Mhm. Na lahat kayo kumikita. Lahat kumikita na with the kumbaga ang nagmo-monitor is the government, happy yung driver, happy yung TNC, happy yung mga rider. With the at legal supervision. kayo with the government. Yan. Kami naman as a family of a TNBS driver, no, we also request na ma-revisit kasi parang napapansin namin na mas nagiging longer hours na itong mga driver, yung pamilya namin na nagpo-provide sa amin, longer hours na sila sa kalsada para lang ma-accumulate yung certain amount para makapag-provide. So, again, parang isipin naman natin yung health, yung hazard nito sa health nila. Though, it's an option. Option namin na matagal siya, option niya yun. Pero sana, hindi ganun katagal kung kumikita siya ng decent within 8 to 10 hours sana. Makakauwi siya ng maaga. Sa aming in point of view naman ng pamilya, sana mas makasama namin siya, mas shorter hours. So lahat dito magbe-benefit. Hindi lang driver, rider, kung sino man yung involved. Plus yung family nitong mga driver, nakakauwi sila sa amin. Yun naman ang important. Ang ko lang sana, wish ko dyan, in 8 hours, sana kumita na ng minimum yung driver, nabayaran niya na yung operator. Yun eh. Sana, kasi yun naman talaga yung minimum working hours ngayon. For you to extend, option mo na yun. Kung meron ka pang ibang goal sa buhay, gusto mo pa ng extra, meron ka pang ibang Pero dapat sana, on the minimum of 8 to 10, sana yung decent na yun na uuwi mo. Yes, unfortunately, hindi pa umaabot sa decent amount. Yun yung reality, no? Yun yung reality. On average, baka magko-comment na naman dyan, hindi yan ang kinikita ko, Kuya Shane. Mas magaling kayo kaysa siguro sa akin. Pero kasi may sabi, kasi biyahe ng biyahe, wag kayong magreklamo. So, hindi naman nagrereklamo. Hindi ako personally, hindi naman ako masyadong nagrereklamo kasi hindi lang naman yan ang source of income ko. Yes. Pero I'm behalf of my co-driver kasi. Hindi naman personally ikaw kasi marami naman other tayong source. Yes. Pero overall kasi as a community, sana mapansin. And yun nga, sino ba yung magiging representative ng mga driver? Me as a content creator na nagda-drive mismo. At hindi lang ito yung tipong drive na putyo-putyo na tipong 5 hours lang. Talagang full time. Every day yan, guys. Every day. Kung makikita nyo yung data ko, na-post ko naman yan. In 30 days, parang 29 days yata yung tinakbo ko. Even coding, nagbabiyahe po siya after coding. Yan. So, hindi naman siya magbibigay din ng suggestion ng basta-basta. Pinag-aralan and then based din sa experience namin yan. Yan. So yun, maraming salamat sa mga nanood. Sana may nakuha kayong konti at sana ma-appreciate ninyo yung work ng mga driver. Maraming salamat sa mga TNC na nagbibigay ng trabaho. At maraming salamat din sa government na sinusupervise. And again, sana pag-aralan yung mabuti ulit. And I hope na gumanda yung buhay ng lahat. Again, hindi naman ito, disclaimer lang, hindi naman to damage yung company or yung government o yung mga driver or yung mga rider. Disclaimer lang to, na wala kaming intensyon. Ang gusto lang namin ay mag-improve. Yes, all for improvement para sa ating lahat. Hindi naman to para manira ng iba. Yes, maraming salamat.